Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-usapan natin mga kababayan at kaibigan ay ito pong inyong mahal na Vice President, no? The designated escapee, no? May bago tayong tawag sa kanya. Runaway BP. Tumakbo ng mabilis no? Biruin nyo like a thief in the night. Di ba? Madaling araw daw po lumipad ng papunta ng Germany. The Brats Watson. Hindi siya pigil na I want brats. Brats. Ano yung brats? Di islang term ng brats. Di ba, Elora? Slang term ng brats. Yung mabilisang bigkas ng brats. Brats. Sabi niya sa wakas, makakatikim ng brats Wednesday. Hindi lang yun sa aking Ay, ano ba yan? No? So, aside kay Runaway BP, meron pong nagsabing walang alam ang BP. Wala daw siyang alam mga kababayan. Ay, nakakahiya naman yun. Wala palang alam. At ito pong mga oposisyon mukhang tinitira na po siya. Dahil nga sa pagiging runaway BP niya. Mga runaway train never going back. Sana totoo nga yun. Sana ang sasakyan dyan ni designated escapee. Di ba marami namang trend dyan sa Europe. Trend lang. Pwede ka nang makapunta ng ibang bansa Sana sumakay na lang siya dun sa trend. Yung runaway train never going back. It's just a one-way track. Di ba may kantang ganon? Hanapin mo yun, Elora. Tapos kantahin mo dun sa mga stalker mo. Dun sa mga scammer na humahabol sa'yo. Langya ka kasi, Elora. Nagbabalik na po si Elora. Para po siyang prodigal son. No, yung po ang topic natin, no, bibigyan natin ng opinion at reaction. So pagpasensyahan nyo na yung kulay natin, nakiki-mustard yellow tayo. Bayaan nyo na kung may lumulutang dyan na damit. Yan yung tinatawag nyong confidence at its best. Di ba, Mamita? May bago tayong friend. Si Mamita Star Talk. I-subscribe nyo. Pro-government po yan. Kung gusto nyong mawalang stress ninyo, pasok lang kay Mamita Star Talk. Ay nako, napakayang po niya. Napakabata ni Mamita. Kaya kayo na mga walang jowa dyan, sige, maging single na lang kayo forever. Shout out kay Mamita, no? So, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, at doon po sa mga regular natin sa ating live chat box ng ating video premiere tulad po nito at nung ating live stream, no. Maraming salamat po, no, maski na marami po tayong nakakasabay na mag-live stream, no, patuloy nyo pa rin pong sinusuportahan ang ating pagla-live stream. Maraming salamat po sa inyo at tayo po ay magsa-shoutout nung mga palagi nating nakakasama, ma-recognize naman sila sa ating channel. Nandiyan po si Elora, si Kai, si Tita Aurora sa lahat ng bayan ng Palawan, Zambales at Norte, at dyan na rin po sa Bisaya at dyan po sa parte ng Mindanao except sa Davao City. Hindi po natin nilalahat ang region ng Davao except sa Davao City. Kasi mga inchik kayo mga pro-China kayo di po ba? O doon po sa men and women in uniform, saludo po sa inyo, ma'am and sir, sa mga
ating mga mangingisda, mga magsasaka, sa mga OFWs, shout out po sa inyo. Nandyan din si Ate Beth M, si Wana Beth, si Miyu, Ate Mai Tibaysa, si Mama Lu Parker, Malditang Lola, si Maritel T, si Priscilla Acepcion. Nabanggit ko na ba si Miyu? No, si Miyu. Yun po yung mga binabanggit natin, yung mga regular nating nakakasama sa live chat box, no? Si Rebecca Lagmay, pasulpot-sulpot, si Felicidad Poblador, si Suset Balisteros, si Ernesto Dalangin, nandyan din si Eduardo Cuenca, na palagi sa ating live stream, na taga Chaong, Quezon, si Lilian Labe na nandyan sa LA, no? Si Lorna Rafael, no? Ninita Umali at yung designated shoutouters ng lahat ng pro admin vloggers, Nilda Arceo, RN 2 cents, nandyan, si Ilocana Kanak, Arclea, Hattori, si Muhammad, at kung may nakalimutan ako, si Cheryl Santa Mary, nandyan po, no? Na pasulpot-sultip din po, no? At yung iba pa po na hindi ko na mabanggit, no? Shout out po lahat sa inyo. Okay, so ang topic natin is the continuing saga of your designated escapee or your runaway BP, no? Runaway. Bakit runaway? Tingnan nyo po yung moving Runaway Bride. Tumatakbo sa gitna ng stress. Tumatakas dahil hindi makayanan ang stress. Pero ang inyong BP, tumatakbo. Mas uunahin pa ang pagpa-party-party. Sabi nga ng tatay niya, gina-jamming ka lang yan. Mahilig palang maki-jamming itong si Bukeke, no? Si Tamilmil. Binuwan, lumalabas talaga, totoo eh. So, sino nagsisinungaling sa mag-ama? Yung tatay o yung anak na babae? Mukhang ang nagsasabi ng totoo, yung tatay, kasi gina-jamming ka lang yan. O diba, jamming. Pre, jamming tayo. Saan makiki-jamming? Si Bukeke? Siyempre, alam nyo na, sa kanyang Bratwursten. Sprakanite. Di ba may mga ganon, RN 2 cents, nung bata tayo? Sprakanites. Ay, nako. Alam nyo ba, sabi nga nila, mas inunahan pa daw ni Runaway BP na umalis ng Pilipinas yung best friend niyang si Karina. No? Sabi niya, bye-bye. Mauna na ako sa iyo sa Germany, pero kung gusto mong sumunod doon, you are welcome to do so. Pero mauna ako makatikim sa iyo ng Bratwursten. Diba? May kantang ganon. Oh, Bratwursten. Oh, Bratwursten. Diba, mga kababayan? Eto. Matatawa kayo dito sa mga ipapakita ko muna, ha? Diba? Kasi, ito, yung larawan na yan, tingnan nyo. Sa Pilipinas Today, yung nasa kaliwa, yung nasa kanan ni Runaway BP, yung mga bini-bini daw, bini. Sino ba yung bini na yan? Yung bini pop group. Hindi ko naman kilala tong mga to eh. Okay? Nakatakip ang muka. Aba, meron pala silang isa pang member. Naiwanan. Ayan yung inyong magaling na BP. Yung Runaway BP. Ayan. Tingnan nyo pa tong isa. So, ito daw, Bini Wokis. Yung nasa kanan ng BP ninyo. Siya naman, binitin ang trabaho. Ang tatalino ng mga netizens, binitin ang trabaho. Lakwatsa pa more. Lakwatsa pa more, putya. Nakakaya naman, di ba? Sabi kanina doon sa nauna, bigyan ng title. Ayan, title na binigay nila. Bini Wokis at binitin. Mahilig talaga sa tin. Binitin. Kulang na lang, biniutin. Di ba RN 2 cents? Biniutin ang trabaho. Naglakwat siya. Ang tinatrabaho pala ng BP nyo ay utin.
Ano ba to, Elora? Continuation ng kalokohan kagabi? Ano ba yan? Ha? Ano ba nangyari dito sa BP ninyo? O ngayon, kahapon tinatanong natin, saan ba talaga siya pupunta? Totoo ba na nag-escape siya? No? Mas inuna pa yung lakwat siya, yung jamming, dude. Oh, that's my jam, Taylor Swift. Di ba Swiftie siya? Oh, that's my jam. Come on, jam. Anong gusto mong jam? Strawberry jam? Blueberry jam? Pinya jam? O jam-jaman? Ilocano siguro tong si Sara Duterte, no? Itong si Runaway BP. Bakit? Di ba sabi ng mga Ilocano, RN 2 cents? Jam-jamen! Majam-jamen! Ay, hindi po to pagbabasto sa mga Ilocano, ha. Ilocano po, misis ko. Joke lang po. Kayo naman. No? Di ba? Jam-jamen ditoy. Tama ba yun, RN 2 cents? Si RN 2 cents, Ilocano yan eh. No, Ilocano ka na, Doc Desi, tama ba yun sabi ko? Nandiyan ka ba? Are you there? Are you there? Doc Desi, are you there? Ang sarap ng kape. Okay? Binioten ang trabaho, naglakwat siya. Ngayon, sabi ng kanyang opisina, nagbigay po ng isang statement. Defending her. Ayan po, yan na lang kunin natin. Ha? Dinidepensahan yung kanyang jam. Yung kanyang binioten na paglalakwat siya. Ang sabi diyan, the Vice President is on a personal trip. RN 2 cents. Personal trip. Ha? Hindi yan official function of your runaway BP. Walang official function yan. Ha? With her family overseas. Her departure received the necessary approvals as evidenced by the travel authority issued by the Office of the President dated July 9, 2024. We thank the public for respecting the privacy of the other members of the family. Wala naman kaming pakialam sa membro ng pamilya niya eh. Bakit? Government employee ba pamilya niya? Even doon na pinoprotektahan ng pera ng taong bayan ng pamilya niya? Di ba? Pag ikaw, sasabihin mo, the privacy of the members, walang privacy kasi pinagsisilbihan ka ng pera ng taong bayan. Dapat transparency, mga hindot. Di ba? Meron pa daw travel authority. Courtesy na lang yun. No? Pero bakit may travel authority pa? Kung personal naman, hindi work-related. Tama, mali. Di ba? RN 2 cents. The timing of the trip coinciding with Typhoon Katrina is unfortunate. Really, it's unfortunate. It is really unfortunate the other way around. So, mas inuna mo yung personal trip kaysa magsilbi ng personal sa mga constituent mo. Even though they're not from Davao City. I-compare natin. Halimbawa lang. Nangyari yan sa Davao City. What she gonna do? What she gonna do? Watch. What she gonna do? What? Ano ang gagawin niya? Ipo-postpone niya ba ito? And she will accommodate the needs of her constituent in that particular city? O itutuloy niya? Halimbawa lang, siya ang mayor that time ng Davao City. Halimbawa lang, what she gonna do? She will be canceling or postponing this one, rescheduled or not? Diba? Bakit hindi niya na lang sinabi, okay, we can reschedule? This is more important, a matter of importance, kaysa doon sa aking personal trip. We can go anytime sa personal trip na yan, basta walang mangyaring ganito. Mamaya sasabihin ko sa inyo, ha? Mamaya, malalaman nyo, makakastigo pa siya lalo. Okay? Nonetheless, the Disaster Operations Center of the OBP, institutionalized by the Vice President, it's always ready to assist families affected by the calamities.
So therefore, nag-instruct na lang daw doon sa mga butihin niyang, magagaling niyang mga tauhan. O, di ba? Mga kababayan, di ba ang galing lang? Kasi hindi na to, hindi na to yung mapapasubali. Hindi nyo na matitigil kasi July 9 pa na-approve na eh. Di ba? O, bakit? Hindi kayo tumuloy nung July 10, July 11? Ano ang meron sa Germany? Di ba? Tinanong din natin yan sa ating mga kasama sa LS kanina. At meron ngang mga taga-Europe na nagsasabing, ganito, ganito, ganito ang meron sa Germany. Sa ganitong lugar, sa ganitong date. Di po ba? So ito, no? Kumbaga, walang kasalanan ang BP ninyo. Ang mas may kasalanan pa ay yung Office of the President kasi inaprubahan nila. Ang tanga-tanga ay ang Office of the President. Ganun yun. Walang kasalanan. Lagi pong walang kasalanan ang inyong designated escapee, the runaway BP na Duterte. Walang kasalanan dyan si Tamilmil. No? Wala. Ang may kasalanan, yung pumirma nung travel authority. No? Bakit hindi nyo yan nakita na may ganito palang bagyo sa darating na araw na yan? Hindi kasalanan ni BP yan. Hindi trabaho ng BP na maggaganyan. Ang trabaho niya ay designated Netflix marathoner siya. Ngayon, tapos na akong mag-marathon nung Netflix show ko. Ayaw nyo akong payagang mag-trip? Ano naman pakialam ko dyan sa Luzon? Hindi naman ako ang Vice President ng Luzon Mga imperialist kayong mga taga Luzon. Ako lang ay para sa Davao City. Yun lang yung sa akin. Ngayon, kung gusto nyo ng mga tulong, mga patay gutom kayo, nandyan naman ang opisina ko, nandyan yung magagaling kong tauhan, kayong mga patay gutom kayo. Kala nyo naman, dala-dala ko ang yung relief goods. Kukuha lang ako niyan sa DSWD. Tulad nung ginagawa ng mga ilang mambabatas dyan di ba nakita po ako. Isang mambabatas, dala-dala niya DSWD. Akala mo naman sa kanya yun. Di ba? Meron po dyan. Makita nyo, hanapin nyo sa FB. Akala mo naman sa kanya galing yung totoong pera niya. DSWD. Pero sikat na sikat siya. Kasi nagdala siya. Kumbaga kinasangkapan siya ng DSWD. Sige, dali mo yan. Di ba? Kayo ba, nakita nyo si Coco Pimentel na nag-deliver ng goods na ang dala ay DSWD? O hindi tumutulong si Coco? Tatanong lang di ba? Balik tayo kay Tamilmil. Walang pakialam dyan. Nakaset na to Nai-promise ko na dun na ako'y pupunta Nandyan naman ang opisina niyan. Saka bakit kayo naghahanap sa BP? First time ko makarinig na laging hinahanap ang BP. Huwag niyo akong pakialaman. Di ba sabi niyo wala akong trabaho? Tanga. Ba't sabi mong wala kang trabaho? Meron kang definition dun, statement dun sa Office of the Vice President official Facebook page. Di sana kung wala kang trabaho, palamuti ka lang, i-take down nyo na yung website ng OBP. Kasi binabayaran nyo pa yan sa hosting mahal-mahal niyan. Ako nga, yung website na kinreate ko, 125 a year, yung hosting lang. Ako nagbabayad nun. Di ba? Wala akong sponsor doon, ako yun. Sarili kong credit card yun, kaskas. Di ba? Mahal-mahal yun. Take down nyo na. Kaso, meron kayong ginawa Di ba? Ang dito, ang mahalaga dito is yung presensya mo. Yung sensitivity mo. Mamaya, bibirahin ka ng isang mambabatas. Ang kawalan mo nito. Totoo po yung sinasabi ni Carclea. No? Dahil wala sila nito, kaya ganyan ang ugali nito. No? Hindi niya maramdaman yun Ang nararamdaman niya lang ay yung pangsarili niya. Yung pangsarili niyang kaligayahan. Yung po siya, yung pangsarili niyang, yung parang yung psychopathic attitude niya. Ganito po ito. No? Biruin mo, ang sisisihin pa ito. Inusyuhan naman ako ng Office of the President. Nag-request ako granting. Binigyan ka ng letter. Inaprubahan. Pero, dumating ito Dumating yan Maski na yung presensya mo lang doon, nandun ka na rin lang naman sa Pilipinas si Lenny noon, nandun na sa Amerika bago nung kasagsagan nung lumipad
Nasa Amerika na siya bago dumating yung bagyo. Eh ikaw, nandyan na yung bagyo, lumipad ka pa rin. O, di ba? Hindi kaya. Huwag niyo akong hanapin, ha? Laking pakialam sa akin. Gaga, may pakialam kami sa'yo. Public official ka. Binabayad ng taong bayan ay taxes nila. Inuutang pa yan. O ito, 2025 budget. Uutangin na naman. Trilyon na naman. Kasama ka dun. Ilang milyon ang budget mo. O, di ba? O, kuha nyo yung idea. Huwag niyang sabihin hindi siya kailangan dun. Kailangan ka dun. Your mere presence is ano dun. Kinakailangan, ano ba? Nakasuporta ka ba? Ganito ba? Ano gagawin mo? Pero mo kasagsagan ng bagyo. Lumisan ka. Diba? Tapos, ano pa, madaling araw pa para hindi makita, hindi mapansin. Pero bokya Huli. Diba? O, diba? Sinister lang. O. Ngayon, etong tanong ng ilan, no? Yung mga magagaling dyan na nag-research, bakit siya pupunta ng Germany? Walang statement Personal trip lang daw pa, vacation. Ha? Yung pala, sabi nila, baka di umano aatin ng beer fest. Kasi yung kakilala natin diyan na taga Europe, meron daw magaganap na beer festival dito sa Nuremberg, Germany. Tinignan ko, holidays in Germany, nandun nga yan. July 26 to 28. Weekend yan, Friday. And then the weekend. Inuman. Beer yan, beer festival. Mura lang daw yan. No? Nung mura, euro bayan mo dyan. No? Tapos, yung iba naman, sabi, ito po, mga kababayan, ayan. Eras Tour ni Taylor Swift. Di ba, panyan ng Swiftie si Runaway BP? Tingnan ninyo. Nalagpasan niya na yung 24. Eto, yung Hamburg, tapos na yan. Umulan nga dyan, nagpakabasa daw si Taylor Swift dyan Eto, baka ang puntahan niya, either of which, either of the two. Sa Sabado, dyan po sa Munich. At the same time, Linggo sa Munich. And tanong, saan sa Germany siya pupunta? Sa Nuremberg o sa Munich? Kayo na. Swiftie siya Di syempre, sa Munich. Yun lang Yun ang mating mga insinuation kasi walang sinasabi ang kanyang kampo. Hindi transparent. Saan ka pupunta sa Germany? Ano gagawin mo? Wala, personal. Kailangan nyo pa bang malaman yon? Really? Kinakailangan kasi BP ka. You're in a public eye even though you're in a personal vacation. Tingnan mo nga yung mga ibang dyan. Yung mga ibang mga public official ng ibang bansa, hinahabol pa nga ng paparazzi. Di ba? Tingnan mo yung si Prince William and Princess Kate. Di ba? Ang mata ng mga photographer, nandyan, yung mga paparazzi. Ikaw pa kaya? May patakip-takip ka pa, may pa-private ka. Ito ka, hindot ka. Diba? Wala, tamad. Yung sabi ko nga kay Miyu at kay RN2 Sense, nakalimutan ko pala. Yung LNL, no? Itong si Duterte, no? Hinigitan niya si Lenny sa pagkalutang. Lutang na lutang. Yun. Lutang to the max ang inyong current runaway BP designated takas. Habang binabaha ang Luzon, siya naman takas. Bala kayo dyan. Mga Luzon naman kayo. Taga Davao City ako Province of Pujan kami. Diba? Yan. Yan lang ang insinuation. Tapos sasabihin niya, mahalin natin ang Pilipinas. Mahal niya ang Pilipinas. Pero sa kasagsagan ng bagyo, no, na nasa Luzon, bahala kayo. Hindi naman kami parte ng Pilipinas. Yon, ganon. Ay, nako. Mahalin natin ang Pilipinas, Yan ang sabi niya, sa West Philippine Sea, no comment. Tapos sasabi siya, mahalin natin ang Pilipinas. Iniwan mo nga Sana hindi ka na nga bumalik. Sumakay ka na lang dun sa runaway train. Never going back. Di ba mga kababayan? Ngayon, eto pa. Eto Yan Hindi na po sila makapag-antay kasi. Di ba yung sinasabi ng Clark International yung CLIA. Balak po nilang magtayo ng concert ng stadium na pwedeng i-accommodate ang anumang concert ni Taylor Swift. Yung mga big time, no, mga mega concert
na gumagawa. O yan, inunahan na ni Sara. Sabi niya, ako na lang ang gagastos. Ang tanong, personal trip mo yan. Dapat gastos mo lahat yan. 'Di ba? Tama, mali. Paano kung may kasama ka? Ulitin ko lang. Ilan ang kasama mong security group o personnel? Ilan sila? Ngayon, kung a-attend ka ng concert ni Taylor Swift, kasama ba sila para protektahan ka? O, 'di ba? Isasama mo ba sila sa concert? Magkano 'yon? Saan sila titira? O tapos yung mga PA mo, yung mga makeup artist mo, ganyan, ilan sila? Yung mga julalay mo, ilan sila? 'Di ba? Yung entourage na lang mga kababayan, personal, so babayaran mo 'yan? Sige nga, tanong lang ha. Nagtatanong lang tayo mga kababayan. Ha? Meron pa nga nagsasabi diyan, escape plan to typhoon. Para daw maiwasan mo yung super typhoon, fly to Germany. Escape plan during super typhoon, gayahin nyo si Sara Duterte. Ganon. Ganon po yun. No? Huwag mong idahilan sa amin na meron naman akong mga tauhan dyan. There are people on the ground. Sila habang nasa ground, siya naman nasa taas. Bye-bye. Sige, malunod kayo sa tubig ba? Ako, nandun ako, sarap ng weather sa Germany. 74 degrees. Fahrenheit. Oh, naku, ang sarap dito. Sarap uminom ng Heineken. Naku. Saka yung Bratwurst. Ang sarap lollipop ng Bratwurst. Di ba mga kababayan? Oh, ano reason? Wala. Personal trip. Kung tanong, bayad nyo ba yan ng sarili nyong pera? E paano na yung mga security detail mo? Yung entourage mo? Sino nagbayad? Transparency. Maisog eh. Maisog. Transparency. Oh. Sasabihin lang ng mga DDC, inggit kayo. Ba't kami maiinggit sa kanya? Ha? Ito, kaiinggitan ba namin siya? Ito. Darating na tayo. Ito na. Unahin muna natin si Amy Marcos. Ang defender ni Runaway BP. The designated takas. Ito, tandaan lang natin ito. June 24. Sa Inquirer. Amy Marcos reiterates all-out support for Sara Duterte. Ayan. Suportado niya ang kanyang beshi-beshi. Paulit-ulit lang naman na anuman ang mangyari ang aking paniniwala at pagmamahal para kay BP Sara ay mananatili. Anumang laban, anumang hakbang, anumang hinaharap, ako'y kasama niya. Ayan, loyal na loyal. Okay? So, at least, kahit pa paano, andyan yung kanyang beshi-beshi na isa ring tanga. Bakit? Tandaan niyo na, sinabi yan talaga ni Amy. All-out support siya sa kanyang best friend na Runaway BP, the SKP. No? Ito, ano ang sabi ni Amy ngayon? July 25. Amy Marcos on Duterte's Germany trip. She did not know there was a storm. Wala siyang alam. Sa ibang Tagalog newsprint media, sabi, wala siyang alam. Paano naging BP ito? Paano magiging presidente ito? Kung wala palang alam, hindi nagtitingin, hindi inaalam ang kalagayan ng panahon sa bansa? Anong ginagawa niya? Anong ginagawa ng mga aide niya? Anong ginagawa ng mga tauhan niya? Hindi siya pwedeng pagsabihan, Madam, may bagyo po. Ilang araw na tayong binabagyo, inuulan. Habagat pa lang po. Pero base sa pag-asa sa weather forecast, eto po si Karina. Magsusuper typhoon. Tingnan ninyo Pinuntahan ko yung Presidential Communications Office official Facebook page kasi nag-a-update sila doon. O puntahan nyo yung Pag-asa official Facebook page. Nag-a-update sila ng weather situation. Sa loob ng 5 araw, di ba naiulat natin yan? Nabasa ko sa inyo kahapon. Sa loob ng 5 araw, walang humpay ang pag-ulan. Even though habagat lang yan. Yung article natin kahapon na 13 ang namatay. No? Nung time na yon 13 na. Ito sabi dito ano lang natin i-backtrack lang natin. Bakit natin kailangang i-backtrack ito?
mga kababayan. Kasi kasama ito dun sa, ano ko eh, ha? Sabi dito sa article ng Inquirer na Karina kills 13, ha? Nawala tuloy. Ayan. Sabi dyan, no, Typhoon Karina, internationally known as Gami, did not make landfall here in the Philippines, but enhanced its seasonal monsoon rains that set off at least a dozen landslide and floods over 5 days. 5 araw na nagkakaroon ng monsoon rain. Tapos sasabihin ni Amy, just to defend her freaking idiot na idiota na biatch na designated takas na best friend, wala siyang alam. So therefore, wala talagang alam ang iniluklok nyong BP. Eh ano alam niya? What do you know? Yun ang magandang tanong. What does she know? Ano alam niya? Ano alam niya? Yung maggurgor? Alam niyang mag-jamming lang? Pero pagdating sa mga national issues, wala siyang alam. Kaya pala, baka hindi niya rin alam na binubuli ang mga kasundaluhan, mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Kasi palaging no comment. Walang alam. O, di ba nag-backfire kay Amy? She doesn't know that there was a storm. So meaning, hindi siya tumitingin, hindi niya ina-update yung sarili niya sa weather. Ganyan ang future president ninyo. Kaya kung meron mang dumarating na bagyo, wala siyang alam. Biglang dumating yung bagyo, sinalanta, doon niya lang siguro alam nung nakita niya yung devastation. Pero wala pa rin eh. Diba? Kasi nga, wala siyang pakialam sa Luzon. Bahala kayong mamatay dyan kasi pag namatay ang presidente, ako ang papalit, nandito ako sa Davao. Ganon. Siguro yung mga tauhan nito, takot na takot siyang i-approach eh. No? Kaya sabi ko sa inyo eh, iba yung ugali niya na pinapakita niya sa labas, sa public. Iba na pag wala ng camera. Ha? Iba na. Tanong nyo pa si Ninyo, yung sinabi niya tungkol sa DepEd, panoorin nyo. Diba? Maldita yan. Malditang biatch. Cruella de Vil. Ha? Kakahiya. Yan o. Nilaglag ka ni Amy. Walang alam. She did not know there was a storm. Walang alam. Ano alam mo? Ha? Baka pati maghugas ng pokengkeng, hindi mo alam. Diba? Tama ba, Mamita? Tawa muna tayo kay Mamita. Shout out ulit kay Mamita Star Talk. Ha? I-subscribe nyo po, Mamita Star Talk. Mahusay po yan. Si Madam. Madam na lang. Kape muna tayo. Nabibisit ako. Kaya itong mag-best friend, no, bagay na bagay sila. Si Amy, walang alam. Tapos yung BFF niya, walang alam. So therefore, pag sila ang namuno sa bansa, wala tayong alam na tanga pala sila. Diba, hindi ako nagsabi niya, no? She did not know there was a storm. Sa Tagalog, hindi niya alam na merong bagyo. Ha? Kasi, hindi siya nag-aano ng balita. Kumbaga, pinagsasabihin siya, pero ini-ignore siya. Eh, dyan na lang sa PCO, official Facebook page, nakakita ako ng quote card nila. O, Typhoon, Karina, ganitong oras. Maya-maya, super typhoon na. O, mabuti pa pala yung PCO updated sa weather. Diba? Nako, kung buhay sana ang magaling na Ernie Baron, sumalangit nawa ang kaluluwa ni Ernie Baron. Kung buhay lang si Ernie Baron, baka tawagin ka niya, ilagay ka niya sa Ernie form eh. Nakita mo na yun, RN2 cents. Diyan sa Quezon City yan, nagpunta kami diyan, ang laki-laking Ernie form. Umupo ka doon ng isang oras, tiyak tatalino ka. Oo, yung mga DDS, pumunta kayo dyan sa center ni Ernie Baron. Dyan sa kanyang bahay ba yun? Ang dami dyan, Ernie form, kung meron pa nun. Bumili kayo. Mura lang siguro yan, siguro may 100 piso. Ha? Kung may extra kayo. Ha? Lagay nyo, isombrero nyo, kayong mga DDS, para tumalino kayo.
maging sariwa ang utak nyo, hindi kayo matulad dito. Kaya pala, yung mga minions nila, yung sumisigaw ng Duterte, protect Sara, kasi pare-pareho silang walang alam. Nilaglag sila nung si Amy. O ayan, yari ka Amy. Ha? Diba? Ito pa depensa ni Tambalina. Ha? Matagal ng plano yon. At hindi naman niya alam na may bagyo. Pambihira naman. Nagpambihira ka pa? Ikaw ang dapat pagsabihan yan. Tanga-tanga ka talagang Amy Marcos ka. Magpalit ka ng last name mo. Amy Tanga ang tawag sa'yo. Ha? Tang-ina. Pareho kayong talaga. TNT talaga kayo. TNT. Tanga at tanga. Nagsama. Parehong tanga. O yun. TNT. T. Ha? TNT and T. Tangang tanga. Ayun. Putik naman. Maski na matagal ng plano yan. You're a public official. You're the second highest leader in the land. Tapos isi-set aside mo yung nangyari sa bansa even though nandyan ang presidente. Kailangan tulungan mo siya. Personally. I-set aside mo ang bias mo, yung galit mo. Gago. Diba? O ngayon, nilaglag ka wala siyang alam. Ayun, napatunayan natin. Hindi pala ina-update ang sarili sa weather. Napakahalaga niyan, lalong-lalo na sa ating bansa. We are a tropical country. Maya't maya, may ulan. Wala namang bagyo. Kailangan lang ba, alamin mo lang kung may bagyo? Yun sabi nga, habagat, saka yung anong isa? Ano yung isa, Elora? Tatlo yan di ba, Miyu? Sabi ko yung love triangle nila. Kasama ni Karina yung boyfriend niya. Kaso bumuntot si Habagat. Gusto pala ni Habagat agawin yung boyfriend ni Karina. Ayun. Di ba? Habagat pero si Karina hindi talaga yung pinaka-pumasok. Nandun siya sa tuktok sa taas Pero intensified. Pinalakas niya. Dahil nga sa weather condition dyan sa Pacific. Baka hindi pa alam ni Sara Duterte yan. Paano lumalakas ang bagyo sa dagat? Paano na-perform ang bagyo? O yung simpleng pag-ulan na lang. The condensation and evaporation process. How does it takes? Diba? Bubo. Wala talagang alam. O yan, naglaglagan na kayo. Mahilig talaga kayong mga Dutertes na mga minyo na maglaglagan. Simpleng nilaglag ka ng BFF mo. Pero yung BFF mo, wala ring alam. No? Hindi niya rin pala alam na tanga ka. Diba? Ina naman. Wala akong pakialam kung Marcos to. Babanatan natin. Kaya sabi nila, tell me who your friends are and I tell you who you are. Diba? Ayan. Wag daw, Diyos me. Pambihira naman, parang ganon. Ikaw, Amy Marcos. Pambihira naman, bakit Marcos pa last name mo? Diba? Animal Kita nyo? Kaya nga dyan sa thumbnail natin sinabing walang alam. Talaga palang walang alam. Kasi hindi inalam. O di kaya binaliwala yung sinabi sa kanya. Imposible naman na wala dyan sa kanyang opisina na nagtatrack ng weather. O parang ikaw, pupunta ka sa liblib na lugar, sa tanungin mo, ano bang kondisyon ng weather dun? Maulan ba? Maaraw ba? Maputik ba? Tuyo ba? Baha ba? Di ba? Di mo ba inaalam? Paglilipad ka, ano weather condition? Mahangin ba? Maulap ba? Ano ang visibility? Ganun Parte ng weather. O so therefore, hindi mo pala alam yan. Tanga. Tangina talaga. Tapos gustong maging presidente, ang tanga-tanga. Ganyan. Ito pa. Sa huling article natin, malalaman nyo, hindi lang siya tanga. Hindi lang siya walang alam. Mamaya, ipasok muna natin itong nakakatawang former COMELEC commissioner, si Guanzon. Anong sabi niya? May banat din siya kay runaway BP. Guanzon, inurot si BP Sara. Bagyo, patungo na raw sa Germany. calling on the government of Germany. There will be a big storm heading to your way. She already make a landfall to your country. Watch out. Taylor Swift. Watch out. There's a big storm. Her name is Sara Duterte. Ito po ang banat ni Guanzon. Palabas na daw ang typhoon from the Philippines to Germany na.
Gago talaga to si Juanson, no? Animal. Animal ka talaga, Rowena Guanzon. Animal ka. Pero natawa ako, ha. Sana makita to ni Mamita, oh. Mamita na ako, pag si Mamita bumanat, yung tawa pa lang niya, asar talo na kayo. O diba, tama, mali. Yung bagyo, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility, papunta na ng Germany. Dambuhala po yan. Ang laki niya. Di ba? Kasya kaya siya doon sa... O baka naman naka-business class pa yan. Puta naman. No? Sa bagay. What does it takes to have billions? Business class. How much is that dog in the window? Whoop, whoop. Di ba? Pwede namang i-postpone. Kaya hindi pwedeng ma-postpone. Alam nyo bakit? Ha? Nakaplano na daw. Di wala kayong family reunion yan? I don't think so. Hindi nga nila masabi. Ano ang dahilan? Oh, sabi mo, wala ka ng pake. Public official yan. Transparency. Oh, mas kinasabi mo pang personal trip. She is a public official. Oy, ganon. So, ibig sabihin, pag hindi si Tamil Mill, pwedeng birahin. Tulad ni PBBM, tulad ni FL, or si Martin, at sino pa. Pero kay Tamil Mill na, oy, hindi pwede. Exempted dyan. Excluded. Ito kayo, ganito kayo, mga motherfucker pala kayo, eh. Di ba? Ito, last article natin. Di ba, sabi ko sa inyo, tanga. Ha? O kaya kay Ate Maite, sasabihin ni Ate Maite, tonto, hijo de puta. Sus mio, barbaridad. Ha? Tonto, hijo de puta. Di ba, Ate Maite? Pinapatawa ko lang kayo, no? Pangalawa, walang alam. Airhead. Ano alam? Bratswaten. Gusto ko kumain ng hoten. Kasi yung kinakain kong hoten, sawa na ako. Ibang cheese naman ang gusto kong mahoten. Ano ba yan, Miyo? Ang gulo mo talaga, Miyo. Nakakaasar ka, Miyo. No? Anong favorite beer mo? RN 2 cents. Kasi si Tamil Mill, Heineken. Si RN 2 cents, ano? Ewan ko, baka naiwan dun sa Sogo. Si Miyo. Si Miyo, alam ko anong favorite beer niyan sa Japan. Sapporo. Sige nga, Miyo. Banggitin mo yung salitang Sapporo. In a slang term. Sapporo. Mamaya iba mabanggit mo, Miyo. Sapogo. Mamaya si RN 2 cents sabi niya, Sasogo. Ano ba yan, Elora? Bigla na lang pumapasok sa utak ko, eh. Mamaya si Kai tawa ng tawa dyan habang nasa dive na naman siya. Hoy, wag niyong pag-divein niyang bata na yan. Kalalabas lang ng hospital, maawa naman kayo dyan. Wala pang ang boyfriend for life yan. Mamaya kung anong mangyari dyan. Diba? Mamaya maging single forever na lang si Kai. Kawawa naman, oh. Alam niyo? Ilang Kai na ang alam ko. Si Kai ni Elora. Yung kaibigan namin dito, Kai. Matandang Kai. Tapos may batang Kai. Wala na ba kayo ibang pangalan? Puro na lang Kai? Ano ba? Pinaglihi ba kayo sa Kalaykay? Ano lang yun, ano lang muna natin. Advertising. Kasi papasok tayo dito sa isang article na kung saan mabibira pa si Tamil Mill. Sa politiko, ang sabi, ang layo kay Lenny. Sara Duterte's Germany trip during Karina onslaught shows lack of empathy. Sabi ni Lagman. Ito palagi kong sinasabi sa inyo, empathy.
Kung wala kang empathy, anong ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin ng empathy? Ha? Ang sabi dito, the ability to understand and share the feelings of another. Yung maawa ka, naaawa ka, may konsensya ka. Ha? Ang synonym nito ay sympathy. Ayan, may sympathy ka. Sensitive ka. Ha? Okay? Aware ka. Yun ang wala si Sarah. Kasi sabi nga ni Tamilmil, ay ni Tambalina, wala siyang alam. So therefore, hindi siya aware na meron palang bagyo. Kaya, wala siyang sympathy. I don't care. Maski na malunod kayo sa baha, ito ay plan trip na I don't care. Kahit na ilang pang mamatay dyan, madisgrasya dyan, I don't care. Diba? Ayun. O, nakuha nyo ha, ibig sabihin ng empathy. Ha? The ability to understand and share the feelings of another. Maintindihan mo yung nararamdaman niya at maramdaman mo. Ha? Ano yan? Maramdaman mo yung nararamdaman niya at mapil mo. Magkaroon ka ng awa. Ganon. Okay? So, wala daw siya noon. Sabi ni Lagman. Walang-wala siya. Hindi siya concerned sa mga biktima. Ang concern niya is her jam. Makikijaming ako. This is a well plan. Sige na, mama. Sige na, bilisan mo. Kailangan makalabas tayo bago magising ang mga tao. Dapat midnight tayo aalis, ma. Sige na, ma. Sabi niya pa, uy, honey. Ha? Sabi niya, honey, bilisan mo, maligo. Huwag ka nang maligo, eh. Ganun na rin naman ang amoy mo, madalian mo. Magigising na sila hanggat walang tao sa airport. Para hindi tayo mahili. Uy, maglagay kayo ng face mask. O kayo dyan, mga security, huwag na kayong maglagay ng face mask, kami lang, ha. Eh, kaso, naglagay ka pa rin ng face mask, kaso, huli. Hindi nga lang kulong. Diba? Oh. Kaya tuloy na sabi ni Lagman, wala siyang empathy at concern sa mga biktima. Vice President Sara Duterte left hundreds of thousands of Filipinos in agony and despair due to the onslaught of Super Typhoon Karina as she flew with her family to Germany last Wednesday for a parent vacation. Her lack of empathy and concern is appalling as Metro Manila and many parts of the country are reeling in a state of emergency. O, diba? Ang tindi ng sinabi ni Lagman. Ang kakulangan niya ng pagkaramdam ng awa at concern sa kanyang mga kapwa Pilipino ay nakakabigla. Appalling. I am appalled. I am surprised, mga ganong synonym. Diba? This in stark contrast sa, kinuwento niya na, contrast daw yung sa angat buhay ni Lenny, which has been spontaneously and continuously aiding the victims even as it immediate help. In defense naman kay Tamilmil, ay wala naman sigurong special event din si Lenny. Pero nung panahon ni Lenny, don't dare to compare. Ikaw naman, Lagman, di ba? Ay, eto pa, sa dulo na lang. It is not an excuse that the trip has long been planned and she has travel authority. It does not justify her leaving the country at a time of crisis. She should have allowed the members of her family to go ahead with the trip and she could have just followed after attending personally to the needs of the victim as is expected of a genuine public servant. Correct. Pwede naman siyang lumipad ng Friday. Diba? At least na-settle niya na. Sabi niya, can I go? Diba? Friday. At least meron ka pang Wednesday, Thursday, trabaho. Friday, chillax. Ma-accept pa namin yun. Wala na kaming masasabi. Kasi, nagampanan niya naman Na-settle niya naman yung affairs niya, At least nagpakita siya kahit papano, personally. For 2 days lang, Siyempre, andun na sila, sunod na ako. Saka naipag-coordinate naman ako sa Pangulo, and then the Presidente said, okay, you can go. Be with your family. Ganon. Diba? May punto naman si Lagman. Paunahin mo muna yung kamag-anak mo. Sabi mo, maintindihan naman nila. And then, I'll be there. I'll be there. Diba? Kasi public servant kay.
'Di ba? Hindi yung porket inatasan mong magganito, 'di ba? Eh yung tatay mo nga, 'di ba, nung nasa Russia, may nangyaring insidente sa bansa, credit kay Duterte sa tatay niya, 'di ba? Kinut short niya yung visit niya sa Russia, umuwi siya. Yun lang. Pero itong anak niya, sa laula spoiled brat talaga. Talagang tigil na mami, bilisan mo, maiiwanan tayo. Bayaan mo na silang mga gago diyan na mahihirap kayo, mga putang ina ninyo. Bahala kayo, basta ako makikiswerte ako. Ganun po yun. Ha? Manonood daw di umano siya ng concert ni Swerte. Akala mo naman, Sabado pa naman yung concert Sabi nga nung iba, may beer festival dyan. Dyan sa Alemania, baka pupuntahan pa nila. Yun, ganun po yun. While your country is in ruin, your vice president is jamming. Di ba? Kakahiya naman kayo. Sige. Come on, cheers! Wala akong Heineken Meron ako 2X saka modelo Kada 2 cents. Saka yung Coors Light, 'di ba? Yung 1% lang calories. Heineken. Nang siopaw naman, 'di ba? O kayo mga kababayan, anong masasabi niyo diyan? Ha? 'Di ba? Tumakas, tangay. Pangalawa, walang alam. Pangatlo, walang empathy at concern. Ayan boljak na boljak siya. 'Di ba? Hindi porket may inatasan ka na, your mere presence for that you have 2 days. Tama si Lagman paunahin mo sila. I will be there, I'll promise you, I'll be there. Ang concert naman, kung sakali lang, totoong concert ang pupuntahan mo, 27 and 28 in Germany. 'Di ba? How many hours ang layo lang yan? But still, the 2 particular days that you will be able to command your office to help your fellow Filipino. Sabi mo, mahalin natin ang Pilipinas. Sino bang nasa Pilipinas? Hindi mga inchik, mga Pilipino. Tulong ka, pakita ka, be visible there. Tapos after that, kausapin mo presidente, Mr. President, can I go? Ng Friday, ganitong time. Weekend naman. Wala tayong masasabi. Ako, okay na ako dun. 3 days ka nagtrabaho, di ba? Wednesday, Thursday, Friday. Hindi. What is the very reason why do you have to go on that onslaught of this Karina? Huwag mo sabing di mo alam na umuulan. Continuous 5 days. Ibig sabihin, tanga ka. Hindi mo ina-update ang sarili mo or you just ignored it. Kasi, kailangan makuha mo ang gusto mo. Ura-urada. Yun lang po yan. It's the sign of being Panorin nyo yung kay Carclea. The narcissistic attitude of the Dutertes. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.